Ito na ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang Failure Frame. Kung hindi mo pa napanood ang mga unang kabanata ay mas mabuting panoorin muna ito upang ating mas maunawaan. Sa mga nakaraang kabanata ay nakilala natin ang bida sa ating kwento na si Mimori. Noong bata siya ay naging biktima siya ng pananakit sa kamay ng kanyang tatay-tatayan. Isang araw ay nakaupo siya sa isang bus kasama ang kanyang mga kaeskwela habang bumibiyahe para sa isang field trip. Sa hindi inaasahan ay bigla silang naglaho at napunta silang lahat sa ibang mundo. Doon ay nakilala nila ang isang Panginoon na nagsabing ipinadala sila sa mundong iyon upang maging mga mandirigma. Sa pamamagitan ng isang bola ay nalaman ng bawat isa ang taglay nilang mga lakas. Sa kanilang lahat ay lumabas na si Mimori ang pinakamahina at walang lakas. Dahil doon ay ipinatapon siya sa isang dungeon na puno ng mga halimaw. Matagumpay niyang tinalo ang pinaka-big boss na halimaw sa loob ng dungeon kaya't matagumpay rin siyang nakalabas dito. Paglabas niya ng dungeon ay nagkaroon siya ng kaibigan na slime at naging kabady niya ito sa paglalakbay. Ngayon ay alamin nating ang mga susunod na mangyayari sa paglalakbay ni Mimori. Matapos ang mahimbing na pagkakatulog ay nagising na din si Mist. Nagulat ito dahil hindi niya akalain na makakatulog siya ng ganong katagal. Bumangon siya at binati ni Pigmaro. Gising na din si Mimori kaya't bumangon na din ito. Itinanong ni Mist kung nakaabala ba ito sa kanyang pagkakatulog ngunit itinanggi ito ni Mimori. Matapos nun ay ipinagpatuloy na muli nila ang kanilang paglalakbay. Sumilip sila sa isang pinto at tiningnan kung ano ang meron doon. Isang maliit na ingay ang kanilang narinig kaya tumakbo sila palayo upang makaiwas sa trahedya. Nawasak ang isang bahagi ng pader at pagkatapos ay lumitaw ang isang skeleton king na siyang pakay talaga ni Mimori sa ruins na yon. Sinabi ni Mimori na malakas ang halimaw na yon kaya't pinag-ingat niyang mabuti si Mist. Sinabi naman ni Mist na ang silver na parte ng katawan ng skeleton king ang kahinaan nito. Sinabi rin niya na di hamak na mas malakas ang halimaw na yon kumpara sa iba kaya't maging ang grupo ng Saber Tigers ay hindi ito matalo. Pumorma si Mist at itinaas ang kanyang espada upang maglabas ng isang kapangyarihan na kayang palakasin ang kanyang physical abilities. Humiling siya kay Mimori na huwag sasabihin kanino man ang tungkol sa abilidad niya na iyon. Humingi din siya ng paumanhin dito dahil hindi na kaagad matalo ang halimaw sa kadahilanan na hindi pa niya alam kung hanggang saan ang lakas nito. Maglalabas na sana ng isang malakas na beam ang Skeleton King nang gamitan na siya ng paralyze ni Mimori. Nagulat at natahimik si Mist nang makita niya ang ginawa ni Mimori. Masayang kinuha ni Mimori ang isang bato matapos pukpukan ito at sinabi na yun na nga ang hinahanap niyang sangkap upang palakasin si Pigmaro. Doon napagtanto ni Mist na yun pala ang hinahanap na halimaw ni Mimori. Lalabas na sana sila ng dungeon nang biglang pigilan ni Pigmaro si Mimori. Itinuro niya ang isang sulok kaya't pinuntahan ito ni Mimori. Nakita niya ang isang bagay na may balot ng tela kaya't kinuha niya ito. Tinanggal ni Mimori ang tela at lumitaw ang isang itlog. Tinanong niya si Pigmaro kung interesado ba ito sa itlog at tumango naman si Pigmaro. Tinanong niya ulit si Pigmaro kung pwede na ba silang lumabas. Tumango naman ito kaya't lumabas na din sila ng ruins na yon. Sa kabilang banda naman ay nagtatakbuhan ang mga hukbong pandigma habang hinahabol sila ng mga skeleton knights. Sinubukang manlaban ng isang kawal ngunit nabigo ito sa kanyang ginawa. Samantalang umiiyak naman si Sakura dahil naputol ang kanyang kamay. Sinubukan siyang patahanin ni Kubota at sinabi na kayang pagalingin ni Vicious ang kanyang kamay. Nandoon din si Ayaka na sinusubukang lumaban ngunit nag-aalangan ito. Dumating ang iba pa nilang mga kasama sa pangunguna ni Oyamada. Gumamit ito ng Red Fist Bullet at pinatamaan ang mga Skeleton Knights. Sunod ay gumamit naman si Kiri ng Dragonic Buster kaya't naubos ang mga skeleton. Hindi itinanggi ni Kiri na malakas ang mga halimaw na yon. Dahil sa atake niya na iyon ay nag-level up na siya sa 24. Namangha naman sina Ayaka dahil sa kanyang ginawa. Pagkalabas ng ruins ay ipinakita kaagad ni Mist ang chalice na ibinigay sa kanya ni Mimori. Namangha ang mga nakakita dito habang si Mimori ay nagmamasid lamang sa kanila. Matapos maipakita ang chalice ay nilapitan ni Mist si Mimori. Sinabi niya rito na magkakaroon pa ng reception bago niya makuha ang kanyang reward sa pagkakakuha ng chalice. Sinabi niya na kailangan din niya na mag-check-in sa isang inn para sa kanyang tutulugan. Sinabi ni Mimori na magkita na lamang sila mamayang alas 8 ng gabi sa kanyang tinutuluyan. Sinangayunan naman agad yun ni Mist. Bago sila maghiwalay ay kinuha ni Mist ang braso ni Mimori at muli ay nagpasalamat ito dahil sa kabutihan nito sa kanya. Kinagabihan ay ginawa na ni Mimori ang Monster Enhancement Solution na nabasa niya sa libro. Maya-maya ay dumating na din doon si Mist.
Sinabi ni Mimori kay Misto gusto niya itong gawin bilang isang bodyguard. Sinabi niya na ang susunod niyang goal ay hanapin ang Witch of the Bus at ang sunod niyang pupuntahan ay ang Land of Golden-Eyed Monsters. Sinabi rin niya na inaasahan na niya na marami siyang makakasalamuhang halimaw doon kaya't kinakailangan niya ng isang mandirigma na makakatuwang niya sa paglalakbay at si Mist ang tamang tao para doon. Sinabi ni Mist na ang destinasyon naman niya ay sa Duchy of Yanato at kung pupunta sila sa Land of the Golden-Eyed Dragon ay mapapaginhawa ang kanyang paglalakbay. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at doon ay nabuking ni Mimori si Mist bilang si Ceres Ashrain. Nadulas ito sa pagsasalita nang banggitin nito ang totoo niyang pangalan. Sinabi ni Mimori na napatunayan niyang siya si Ceres Ashrain noong nasa loob sila ng dungeon. Hindi na nakatanggi si Mist at sinabi na niya ang totoo. Sinabi niya na gumagamit siya ng power spirit upang matakpan ang totoo niyang kaanyuan. Sinabi rin niya na bilang kapalit ay kinakailangan niyang hindi matulog upang magawa niya iyon. Ginawa niyang magpalit ng anyo dahil nakita ng grupo ng The Holy Watchers ang totoo niyang itsura. Matapos nun ay biglang nagliwanag si Mist at ipinakita na niya ang tunay niyang anyo kay Mimori. Ang tunay niyang anyo ay isang elf. Sinabi niya na may tiwala siya rito kaya't hindi siya nababahala na ipakita ang totoo niyang itsura. Pagkasabi nun ay ipinakilala na rin ni Mimori ang totoo niyang pangalan kay Ceres bilang si Mimori. Sinabi ni Mimori na huwag niyang sasabihin kanino man ang kanyang pangalan at ganun din naman ang gagawin niya dito. Matapos ay nakipagkamay si Ceres kay Mimori bilang pagtanggap sa inaalok nito na maging bodyguard niya patungong the Land of the Golden-Eyed Monsters. Bilang paunang bayad ay iniabot ni Mimori ang asul na diamante kay Ceres. Nagulat ulit si Ceres nang makita niya ito. Sinabi niya na ito ay isang Blue Dragon Gem. Ang gem na yun ay ang mga gem na nakuha ni Mimori sa magkasintahang nakita niya sa loob ng dungeon. Sinabi ni Ceres na bihira lamang ang gem na yun dahil makukuha lamang ang gem na yun sa isang legendary Blue-Eyed Dragon. Sinabi rin niya na mas malaki pa ang halaga nun sa chalice na nakuha nila sa ruins. Ibinalik ni Ceres ang gem kay Mimori ngunit muli itong inihagis ni Mimori pabalik sa kanya. Sinabi niya na ang gem na yun ay para talaga sa kanya at kung ayaw niya iyon ay pwede naman niya iyong itapon kaya tumigil na din sa pagsasalita si Ceres. Bago matapos ang kanilang usapan ay hiniling ni Mimori na huwag siyang tatawagan sa totoo niyang pangalan kapag sila ay nasa labas at ganun din naman ang itatawag niya dito. Kinabukasan ay kumain sila sa isang tavern at habang kumakain ay dalawang lalaki ang nagbubulong-bulungan na at sinasabi na si Ceres ay isa raw bayaran. Naina si Ceres ngunit pinigil siya ni Mimori at sinabi na huwag na niyang patulan ang mga ito. Matapos kumain ay nagpaalam muna si Ceres kay Mimori dahil pupunta muna ito sa reception kung saan ay kukunin na niya ang kanyang gantimpala at muli ay magkikita sila bago magtanghali. Nagpunta si Mimori sa isang tahimik at madaming puno na lugar upang simulan na ang paggamit ng enhancement skill kay Pigmaro. Habang nasa reception ay tahimik lang si Ceres. Muling nagpasalamat ang pinuno dahil sa pagpunta ng kanyang mga bisita at sinabi nito na nag-anyaya rin siya ng isang specialized mage upang patunayan na totoo ang dragon ay chalice na nakuha nga ni Ceres. Pumasok ang mage sa bulwagan na may kakaibang itsura kaya't bigla na lang nabahala si Ceres habang si Mimori naman ay hinihintay pa rin si Ceres hanggang sa makabalik ito sa itinakda nilang oras. Sa kabilang banda sa loob ng Alien Castle ay nag-uusap si Vicious at si Ayaka. Sinabi ni Vicious na mukhang nahirapan ito sa pakikipaglaban sa mga Skeleton Knights. Itinanong naman ni Ayaka kung ano ang kalagayan ni Sakura. Sinabi niya na naibalik na nito sa ayos ang kanyang kamay gamit ang healing spell nito. Sinabi din niya na maswerte si Sakura dahil siya ay isang B-rank dahil hindi gumagana ang kanyang healing spell sa mga mas mababa pa rito. Tinanong ni Vicious kung bakit ayaw nitong sumama sa grupo ni Kiri. Biglang nagulat si Ayaka at naalala ang ginawa nito sa loob ng dungeon. Matapang na sumagot si Ayaka na hindi siya sasama sa grupo ni Kiri dahil kaya naman niya ang kanyang sarili. Napapalakpak si Vicious dahil doon. Sinabi niya na mula ngayon ay siya na ang bahala sa mga kasama niyang mahihina upang lumakas ang mga ito dahil kung hindi lalakas ang mga ito ay ipapatapon din niya ang mga ito sa malalayo. Nagalit si Ayaka sa mga sinabi ni Vicious. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap at matapos nun ay umalis na rin si Ayaka. Muling bumalik ang eksena kay Mimori. Tiningnan niya ulit ang kanyang relo at nakita na lagpas na si Ceres sa oras na kanilang napag-usapan. Dahil doon ay naisip niya na baka may masama nang nangyari dito. Naglakad siya upang hanapin si Ceres. Habang naglalakad ay narinig ni Mimori na pinag-uusapan ng dalawang lalaki na ang babaeng nakakuha ng dragon ay chalice ay isa raw Princess Knight. Sinabi rin ng mga ito na ang nasabing babae raw ay nagtungo ng Dark Forest. Dahil sa mga narinig ay nag-alala si Mimori.
Maya-maya ay may 3 dragon siya na nakita na palipad-lipad sa itaas. Yun ay ang grupo ng Black Dragon Knights. Nagpunta ng Dark Forest si Ceres at nasundan din siya ng grupo. Nakita niya na nasa likuran niya ang Black Dragon Knights kaya't hinarap niya ito. Sinugod siya ng isang dragon ngunit naiwasan niya ito. Muling bumalik ito kaya't inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang malakas na atake. Muling umatake ang dragon kaya't inatake din ito ni Ceres gamit ang isang malakas na hangin na mula sa was-iwas ng espada na siyang nagpatilapon sa mga ito. Sumugod pa ang 2 natirang dragon sa kanya. Gamit ang kanyang espada ay napatumban niya ulit ang isang dragon. Muling bumalik ang isang dragon para sa isang pag-atake ngunit hindi pa rin ito umubra kaya't napatumba ulit ito ni Ceres. Sinabi ni Ceres na skilled ang mga dragon na yun kaya't paano pa kaya ang nakasakay dito. Maya-maya ay isang espada ang humadges kay Ceres kaya't sinanggan niya ito. Napagtanto niya na ilusyon lamang iyon na mula sa dragon kaya't sinugod niya ang mandirigma na nagkokontrol dito. Nakipaglaban siya sa lalaki na nagngangalang Gizen. Siya ang vice captain ng isang squad na pinamumunuan ni Orban na mula sa grupo ng 5 mga dragon. Sinabi niya na papatayin niya si Ceres. Naglaban lang sila at habang naglalaban ay nabighani ito sa ganda ng katawan ni Ceres. Napadila na lang si Gizen dahil doon. Sinabi ni Ceres na malakas ang kanyang kalaban kaya't kailangan niyang gamitin ang Spirit Regalia ngunit wala siyang pagkakataon na magamit ito. Bigla siyang nadulas kaya't bumagsak ang kanyang katawan. Nilubos ng lalaki ang pagkakataon kaya't sinipa niya ang espada na hawak ni Ceres. Napahiga na si Ceres kaya't hinawakan na din siya ng lalaki sa kanyang mga balikat. Sinabi ni Ceres na kung papatayin siya nito ay bilis-bilasan niya. Sinabi ng lalaki na bago niya patayin ito at titikman muna niya ito upang mas ulit naman ang kanyang pagpatay dito. Napapikit na lang si Ceres. Gagalawin na sana siya ng lalaki nang biglang gumamit ng paralyze si Mimori. Hindi na nakagalaw at nakapagsalita ang lalaki. Sinabi ni Mimori kay Ceres na hindi ito tumupad sa oras na pinag-usapan nila. Bumangon si Ceres at lumapit kay Mimori. Gumamit din ng poison si Mimori ngunit inalis niya ang epektong lason sa lalaki. Tinanong ni Ceres kung ano ang ginagawa doon ni Mimori. Sinabi ni Mimori na nag-alala siya dito kaya't sinundan niya ito. Muling nagsalita si Ceres ngunit pinahinto niya ito at pagkatapos ay ginamitan niya ng sleep ang lalaki. Sinabi ni Mimori na may mga dapat silang pag-usapan na sila lamang ang dapat na makakarinig. Sinabi ni Ceres na kung sasama pa ito sa kanya ay hindi malabo na kalabanan at patayin din siya ng grupo ng Black Dragon Knights. Sinabi rin niya na ibabalik na niya ang gem na ibinigay nito upang mabaliwala na ang kanilang agreement na maging bodyguard nito. Hindi sumang-ayon si Mimori sa halip ay hinagis niya dito ang pouch na naglalaman ng mga gem. Nagulat si Ceres nang buksan niya ito. Sinabi ni Mimori na mahirap humanap ng isang bodyguard na katulad nito kaya't hindi siya pumayag sa mga sinasabi nito. Dito na din natapos ang 5 kabanata kaya't kita-kits ulit tayo sa susunod mga kapogi.